May binubuong database ang Independent Commission for Infrastructure o yung ICI. Yan po ay para mas mabilis na mabawi ang mga nakaw na yaman sa flood control scandal. Nasa frontline na balitang yan, Gerard de la Peña. Muling nagpulong ang mga ahensya ng pamahalaan na bahagi ng Technical Working Group na magsisigurong maibabalik ang ninakaw na pera ng bayan mula sa infrastructure projects. Sa ikatlong meeting ng 10 ahensya, as you probably heard in yesterday's 1 trillion rally, the demand is still very strong for people who are involved to, I'd like to see them in jail. Ginagawa na raw ang isang kasunduan sa pagitan ng mga ahensya para sa mas mabilis na koordinasyon. Mas madali na makikita kung alin ang mga kasong naisampa at gumugulong na at alin ang mga asset na kailangan mabawi. Sa ngayon, umaabot na sa 11.7 billion pesos ang assets na na-freeze ng Anti-Money Laundering Council. May freeze order na rin daw para sa mga eroplanong nakapangalan sa mga kumpanyang pag-aari ni former Congressman Zaldico. Nakikipag-usap na raw ang Civil Aviation Authority of the Philippines sa mga pamahalaan ng Singapore at Malaysia na siyang kinaroroonan ngayon ng 3 air assets. 6 na buwan ang tinatayang itatagal ng proseso para maibalik sa bansa ang air assets. So, ang goal ho natin mapabilis yung pagbalik ng mga assets na to sa Pilipinas. So, yun yung subject ng coordination natin. Pati yung pag-recover ng iba pang assets na hindi covered nung freeze order na yun. Sa Biyernes, December 5, magkakaroon ng pangalawang auction sa Bureau of Customs para sa pagbebenta ng 4 pang luxury cars na pag-aari ng mga diskaya. Ibinaba na ang presyo ng mga ito, kaya umaasa ang BOC na higit sa 50 milyong piso ang malilikom nila sa pagpapasubasta ng 7 luxury cars. Sa auction noong November 20, nakalikom ang BOC ng 38.21 million pesos. The committee, to my understanding, considered a higher depreciation factor. So that's why we were able to adjust the floor price quite substantially. Kung hindi pa rin maibebenta ang mga sasakyan, maaari raw pumasok sa direct offers ang BOC. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.